Kung solo traveler ka, alam mo na ang feeling. Nasa immigration ka, hawak mo ang passport mo, tapos biglang may tingin si officer na parang, mag-isa ka lang? At doon na papasok ang legendary questions. Where are you going? How long will you stay? What's the purpose of your travel? Pero, bakit nga ba parang mas tutok ang immigration kapag solo traveler ka? May red flag ba agad? Or normal lang ito talaga? Let's talk about it. Ito na naman tayo kabayan. Welcome sa Pila sa Airport, ang official podcast ng The Accidental OFW Channel. Samahan nyo kami sa kwentuhan habang naghihintay sa airport, usapang OFW, travel tips at lahat ng ganap sa biyahe. Ready ka na ba? Thoughts, bakit nga ba tutok ang immigration sa solo travelers? Well, unang-una, mas unpredictable solo travelers. Hindi dahil suspicious ka, pero dahil mas mahirap i-verify yung intent mo pag mag-isa ka. Group travel ka, family trip, o halimbawa may kasama ka, mas madali nilang makita na legit yung purpose mo. Pero kung solo ka, lahat ng details, ikaw lang yung source. Kaya, mas maraming follow-up question. Immigration officers are trained to spot potential risks. At statistically, mas mataas ang chance ng overstaying or working without permit, human trafficking risk, undocumented employment, or travelers na walang clear plan kapag solo travelers. Hindi ibig sabihin na ikaw yun, pero dahil mas vulnerable ang solo travelers, mas maingat sila. Think of it as a standard protocol, hindi personal judgment. So ano nga ba yung tinitingnan nila sa solo travelers? Ito yung mga factors. Unang-una, clear itinerary. May plano ka ba? Alam mo ba saan ka pupunta? May hotel booking ka ba? Kung hindi klaro, red flag. Ano pa? Proof of funds. Kaya mo bang isupport yung sarili mo habang nasa abroad? Solo ka, so walang ibang sasalo sa gastos mo. Yung strong ties mo to home country. May trabaho ka ba? May business ka ba? May family responsibilities ka ba? Anything that shows na babalik ka, oo, ikaw lang. Dapat consistent yung sagot mo kung ano yung nasa documents mo, dapat tugma doon sa sagot mo, at syempre, dapat may confidence ka. Hindi kailangan na perfect English, pero dapat alam mo kung ano yung details ng trip mo, kung parang hindi mo alam yung details, syempre magiging questionable. At pag-usapan natin ano ba yung mga common red flags sa solo travelers. So, ito po yung mga sagot na ayaw marinig ni immigration officer. Yung sasabihin mo na bahala na po. Yung sasabihin mo na hindi ko po alam kasi friend ko po yung nag-book. Or wala po akong itinerary. Or magvi-visit po pero hindi ko po alam yung address, hindi po ibinigay sa akin. Tourist po ako pero wala po akong hotel booking. 1 week po pero wala po akong return ticket. Hindi ito pagiging suspicious ng immigration officer. Pero kapag kulang yung details mo, nagiging uncertain kasi yung purpose mo. At kapag uncertain, syempre, mas maraming tanong. So thoughts, paano ako papasa sa immigration kung ako ay solo traveler? Simple lang pero linawin natin. Number 1, know your trip. Dapat alam mo kung saan ka pupunta, kung ilang araw ka magstay doon, kung anong gagawin mo at saan ka titira. Pangalawa, you prepare your documents. Yung hotel bookings mo, yung return ticket, yung itinerary, yung proof of funds, employment or business documents. Yung pag nandoon ka na sa harap ng immigration officer, maging honest ka lang at saka maging consistent doon sa sagot mo. Pag tourist ka, dapat tourist. Kung you are visiting your friend, say clearly na I'm visiting my friend. Huwag ka mag-invento, huwag mong i-try i-impress immigration officer at huwag mong i-try na gumawa ng mga storya dahil kung hindi ito totoo, mahuhuli ito ng immigration officer. At yung pang-apat, kung totoo yung sinasabi mo, be confident. Hindi ito recitation, hindi ito job interview, just answer naturally. Yun lang yung ini-expect sa'yo. So yung katotohanan, hindi masama mag-solo travel. Kasi sa mga kagaya halimbawa natin na nagso-solo travel, yung solo travel empowering siya. Nakaka-grow siya personally, professionally, nakaka-refresh siya mentally, spiritually, physically, at syempre, kung halimbawa trip mo yung adventure, super fun siya. Pero sa mata ng immigration, yung solo travelers equals extra verification, hindi extra suspicion. Gusto lang nilang maging sigurado na safe ka, may plano ka, at syempre, babalik ka sa home country mo pagkatapos ng trip mo. So, kung solo traveler ka at tinututukan ka ng immigration, huwag kang ma-intimidate. Normal yan, protocol yan. Hindi ibig sabihin may mali sa'yo. Basta prepared ka, klaro yung purpose mo, consistent yung documents mo, smooth yung pagdaan mo sa immigration, at mas mag-enjoy mo yung solo adventure mo. So travel smart, travel confident, and enjoy sa pagiging independent traveler. Yun lamang po at magandang buhay sa ating lahat and see you po on the next video.